Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Tama nga naman si Auntie Claire. Hindi nga kailangan ni VP Sara ang attack dog. Kasi yung corona na yan, sa iyo yan, Auntie Claire. Attack dog. Yan ang tatak mo. Nakakuha ang 2024 audit report ng Office of the Vice President, OVP, ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit. Ito ang pinakamataas na opinion sa lahat ng government agencies. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respects. Ito ang ikatlong sunod na taon na nakakuha ang OVP sa ilalim ni Vice President Sara Duterte ng unmodified opinion. Ibinibigay ang unmodified opinion kapag ang mga inihandang financial statements ay naaayon sa angkop na financial reporting framework. Samantala, tila hindi tanggap ni Marcos Jr. at ni Claire Castro ang COA opinion sa OVP at binubutasan na ito ni Claire Castro. Ang pagkuha ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit ay hindi nangangahulugang ginastos ng tama ng Office of the Vice President ang mga pondo nito, sinabi ng Malacanang noong Biyernes. Liwanagin po natin ang unmodified opinion na ibinibigay po ng COA para hindi po masyadong maguluhan ang ordinaryong Pilipino, sabi ni Claire Castro. Kapag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework, kumbaga yung format. Kung ano yung laman, nagbalanse. Kung sa tingin ni Claire Castro ay may anomalya pa sa OVP kahit malinis sa COA, ibig bang sabihin lahat ng nag-unmodified opinion tulad ni Leni Robredo noon ay nagnakaw din? Kung yan ay pinagdududahan pa ni Claire Castro ano pa yung MOOE lang at extraordinary expenses ng mga kongresista na liquidation by certification lamang ang pinapasa sa COA? Paano kung nag-unmodified opinion din ang Office of the President, ano ang gagawin at palusot niya? Ayon nga sa komento ni Dare to Ask ay, PCOU Sec Claire Castro, the sauce for the goose in the sauce for the gander. Sus. As expected ito na, attack dog mode activated si PCO Claire Castro on OVP unmodified COA opinion, sabi niya, tama ang pagkaka-report. Balanse. Pero kung ginamit ng tama, iba pong issue yun. Okay, noted. But the same applies to the Office of the President's, OP, COA audit opinion. Halimbawa ang intelligence funds ni BBM na 2.310 billion pesos, the very first issued sa RO by DBM in 2025, as approved by the OP on January 3 and released on January 20 by DBM. Very likely ginamit sa illegal arrest ni Purdy on March 11. Very big operation. Pinaghandaan. Pinagplanuhan. Di ba ang Office of the President pa nga nagbayad sa private jet na nagdala kay PRRD sa ICC? Intelligence funds. Walang resibo ang liquidation. Kung tutuusin mas malala ang OP pero no COA issue, of course, intelligence funds Hindi hahabulin ng House of Representatives, Uniteam sus kaklaro. Samantala, tila ginalaw na ang baso sa Supreme Court kaugnay sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa ulat ay, the Supreme Court en banc orders the House of Representatives, Senate of the Philippines, respondents, to submit some information under oath with relevant documents in connection with the petitions as ailing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Required submissions include 1. The status of the first 3 complaints filed by private citizens. 2. The exact date on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of Congress. Kinumpirma ng Office of the Vice President na nakatanggap na sila ng abiso mula sa Korte Suprema na inaanyayahan ng magsumite ang House of Representatives ng mga dokumento kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma din ni House Secretary General Reginald Velasco na may natanggap ng notice ang House of Representatives mula sa Supreme Court. We confirm receipt of the notice sent by the Supreme Court yesterday, July 10, 2025. The matter has been forwarded to appropriate offices and have taken note of the directive of the court,
mensahe ni House Secretary General Reginald Velasco. Samantala, ang well-known influencer na si Mr. Real Talker ay nagbigay naman ng comment, reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ma'am, ano ho, no? Parang kasi marami yung pwedeng itanong nga sa tanggapan ni OVP nga lamang po. May parameters ba ito, ma'am? Halimbawa, ito po yung magandang itanong po sa inyo. Kahapon po, ang sabi po ni Attorney Claire sa katanungan nga no dito po sa usapin po ng pagtatrabaho ng mga opisyal ng gobyerno. Ang sagot po niya sa isang tanong, ang Pangulong Marcos, aksyon, aksyon, aksyon. Si VP, nasaan? Nasa The Hague daw po ngayon, the Netherlands. So, ang Pangulong Marcos po daw, aksyon, 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 habang yung iba, nagbabakasyon. Pwede ho ba namin kayo hingian po ng opinion o kasagutan sa ganun pong uri ng statement ng Malacanang tungkol po sa pagpunta ni VP Sara sa The Hague ngayon? Oh, yes sir, opo. Pwede naman po. Iyon na nga sir, actually, I think this is also parang I take it upon myself na naging personal objective ko na rin to highlight ano ba ang ginagawa ng Office of the Vice President. Kasi nga, alam naman po natin na ikalawang Pangulo, under the Constitution, wala po masyadong naging functions na naka-enumerate dyan. Pero bilang the second highest in the land, automatic po na kung ano yung mga obligasyon ng presidente, yan din po ang obligasyon ng vice president, hindi ba? Hindi lang po masyadong na-emphasize, hindi lang masyadong nailalabas. And with us now on board, ito po talaga yung objective. Bakit po rin ako nandito sa OVP? On the issue na nasa Hague po si ma'am, si Vice President, sir, kahit naman po siguro sinong anak, kung pwede na lang, hindi ka na nga umuwi. Kung pwede na lang, doon ka na matulog sa loob ng kulungan para masamahan ang tatay mo na 8 years old na nakakulong sa ibang bansa. It is now, ito po yung, kasi siyempre, ilan po yung anak ni PRRD, they take turns kasi lahat po sila nagtatrabaho, yung bunso nag-aaral pa, they take turns in going to visit the father, and this time umikot na naman po yung kanilang rotation. This time kailangan niya na naman, and hindi ko po alam sir kung bakasyon mo matatawag yung pagbisita sa kulungan. So hindi ko po makita na bakasyon yung ginagawa ni Vice President Duterte, and hindi po dahil nandun siya sa The Hague ay natutulog yung opisina. Hindi po dahil nandun siya ay lahat po ng tao ay komprente na hindi gagalaw. Ang operations po hindi naman tumitigil. Ang trabaho po ng any government or private office, hindi naman po natutulog pag umalis ang boss. Hindi ba? Hindi naman po yung when the cat is away, the mouse will play. Wala pong ganyan, lalo na sa gobyerno. Because they are covered by civil service rules. And there are competent and able people in the Office of the Vice President na kayang gumawa ng trabaho kahit wala si Vice President. And the Chief of Staff, of course, is there supervising everything. Pag lang po may mga important decisions, it has to be cleared with the Vice President. Okay. Grabe mga Lods, no? Ang galing sumagot, very professional, at naipapaliwanag talaga ng spokesperson ng OVP. Diba? Mga bagay-bagay. Ang galing nga no? Sabi ko, dapat tama yan, no? Magkaroon ng spokesperson na professional. Impeachment? Sinabi ko na from the start, hindi dapat nag-impeachment. Tama. Itinuloy pa rin ni Speaker. Tama. Kasi si VP Sara naman talaga ang the woman to be in 2028. Talaga. Halos sabay yung yung confidential funds na kasi ginawa nilang reason yun na ground as betrayal of public trust. Yung confidential funds. Pero sa totoo lang, lahat kayo dyan na may confidential funds. Tama. Iba nga billion dyan Tama. Pinabuksan ba? Tama.
ng House of Reps Tama. ang inyong mga envelope? Hindi. Hindi, di ba? So what does that say of the House of Representatives in that committee? That they were targeting Vice President Sara. Tama. Is that correct? Tama. Na-i-impeach nila? Kaya, alam mo, kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, olats. Olats kayo dyan. Kasi yung testimony ng auditor na yun, di na niya Wala, olats. Alam niyo mga Lods, I really like yung mga pananaw no, ni Attorney Guanzon. Kasi tama siya, no? Nasusubaybayan niya talaga yung mga events na nangyayari. And tugmang-tugma yung kanyang sinasabi sa nangyayari ngayon. Na which is, yung confidential funds at yung pang-iimbestiga ng House of Reps no kay VP Inday ay part of their drama para siraan at para hindi na makatakbo next election si VP Inday. Kasi sabi ni Attorney Guanzon, VP Inday Sara, 'di ba, is a woman to beat sa 2028. Sa kanya na mismo nang galing yan, ha? Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.